So, ano ba yung kadalasang reason bakit yung mga tao nag-i-invest sa Bitcoin? Yung pinaka-common na reason is dahil gusto nating kumita ng pera. Yun naman yung lagi reason kung bakit tayo nag-i-invest, di ba? Kaya tuwing tumataas yung price ng Bitcoin, mas dumadami yung mga new investors kasi ayun, nakita nila na tumataas. And it's the classic fear and greed cycle na kapag nandun na tayo sa mataas na presyo, dumadami yung mga nagiging interested sa Bitcoin. Tulad ko, ganun din ako. Nag-start ako sa Bitcoin noong 2022. Kasi yun, panahon na yun yung pataas ng pataas yung Bitcoin no after COVID. Noong panahon na yun, umabot ng 69,000 yung Bitcoin. Nag-start ako bumili ng Bitcoin around 40k to 50k US dollars yung value niya. Tapos yun, pababa yung presyo ng Bitcoin. Pero kahit pababa siya ng pababa, tuloy-tuloy lang akong bumili. Kasi ayun, mas naintindihan ko ano yung mas importanteng reason kung bakit kailangan natin yung Bitcoin. And ayun, kailangan nating maintindihan yun kung ano yung mas importanteng reason kung bakit yung mga Pilipino kailangan nila mabili ng Bitcoin aside sa gustong yumaman. Kasi kapag alam mo yung reason na yun, yung tinutukoy ko kung ano man yun, kapag yun yung reason mo kaya ka bumibili ng Bitcoin, mas maintindihan mo kung gano'n kahalaga yung Bitcoin. Oo, totoo na bibili ka ng Bitcoin kasi gusto mong yumaman, gusto mong kumita. Pero aside from that, yung reason na yun yung magiging reason kung bakit tuloy-tuloy kang bibili ng Bitcoin regardless sa kung ano mang nangyayari. Lalo na sa Bitcoin, yung Bitcoin, ano siya, volatile. Over period of 2 or 3 years, bumababa siya ng mga usually 70%, 80%, ganun. Paano kapag bumaba ng ganun yung wealth mo? Bibili ka pa rin ba ng Bitcoin? Kung hindi mo alam yung reason na yun, hindi ka na bibili. Mamimiss mo yung susunod na pagtaas ng Bitcoin. And ayun, sa Bitcoin maraming yung tinatawag na FUD, fear, uncertainty, and doubt. Yung mga for example, yung sasabihin nila na mababan yung Bitcoin or yung quantum computing, mali-destroy yung Bitcoin, yung mga headlines na lagi kang magda-doubt na kung tama ba na nag-hold ka ng Bitcoin. And then, valid naman lahat yun kasi wala naman nakakaalam ng future, di ba? Kung totoo ba na Bitcoin yung magiging future money, ganun. Wala nakakaalam nun. And sa ngayon, karamihan is hindi naniniwala sa Bitcoin kasi nga yun, hindi nila alam itong tinutukoy kong number one reason kung bakit kailangan ng Bitcoin. And yun, kapag na-experience mo lahat yun, yung volatility, tapos yung mga fake news, mga fear news, i-benta mo yung Bitcoin mo. Mamimiss mo yung possibility na more gains. And ayun, tulad ng sinabi ko, aside from getting rich, there is more important reason why we need to buy Bitcoin. And ano yung important reason na yun? Ito yun. Bitcoin is a solution to your problem. Pansinin niyo yung dalawang nakabold na words, solution and problem. Yung Bitcoin, mas alam mong kailangan mo siya, mas bibili ka ng Bitcoin, mas magsisave ka sa Bitcoin kung alam mo na yung Bitcoin is solution sa iyong problema. Pero first step nito is dapat aware ka dun kung ano yung problema na yun. Kung hindi mo alam ano yung problema mo, hindi ka maghahanap ng solusyon. Parang mga addict lang na umiinom. Hindi sila tumitigil kasi maybe hindi nila nare-realize na problema yon. Or mga gambling addicts, hindi nila nare-realize na problema yon. Pero once dumating dun sa realization na malaman nila or i-admit nila na may problema sila, dun sila mag-start mag-seek ng solution. Ganun din sa Bitcoin. Kapag na-realize mo ano yung problema na fini-face natin lahat, dun mo mas marirealize bakit kailangan mo ng Bitcoin. So, ano yung problem na yun? Yun yung aalamin natin dito and i-discuss. So, solution, given na solution yung Bitcoin. So, ayan. Ano ba yung problem? Problem is inflation. Ano ba yung inflation? Inflation is pagtaas ng mga bilihin. Ayun yung common definition na alam natin sa inflation, di ba? And accepted natin inflation. Hindi natin siya
sina-challenge, hindi natin tinatanong yung sarili natin, bakit may inflation? Bakit tumataas yung value ng mga bilihin? Hindi man natin tinatanong or hindi rin tinuturo sa atin. Pero may reason kung bakit tumataas yung mga bilihin. May reason bakit may inflation. Yung inflation, hindi siya natural phenomenon. Hindi siya like gravity. Hindi siya like sun rising or sunset. Hindi siya bigla na nangyayari on its own. Inflation is an effect of something. Meron pang nangyari kung bakit nagkaroon ng inflation. Aalamin din natin yan. Ayan, yung inflation, tingnan nyo itong picture na to. Ibig sabihin ng inflation, na common definition naman natin, pagtaas ng mga value ng bilihin. Yung sa example, yung $20 yung 1995, mas marami yung nabibili niya. After 10 years, mas kumonti. After 20 years, mas kumonti pa. Pero yung value ng dollar, ng pera, $20 pa rin. Hindi nagbago. Pero mas kumonti yung nabibili niya. So, inflation in reality is, hindi naman talaga tumataas yung value ng mga bilihin. Kasi hindi naman, tumataas siya. In some cases, may reason talaga na tumaas kasi nag-improve, lumaki. Pero in reality, dito sa atin, sa Pilipinas and everywhere in the world, hindi naman lumalaki or nag-i-improve yung mga products. In reality, mas kumukunti pa yung laman ng mga bilihin, yung tinatawag na shrinkflation, or mas nag-worse yung quality, karamihan, pero mas nagmamahal. Hindi justifiable na tumaas yung value kasi it gets mas kumukunti yung laman, mas bumabago pa yung quality, pero nagmamahal yung presyo. Tsaka in reality, dapat mas nagmumura yung mga bagay kasi mas nagiging efficient yung manufacturing, mas nagiging better, mas nagiging cheap yung cost kasi dahil sa efficiency ng, for example, ng automation. For example, sa bigas, dati, yung ginagamit ng mga farmers is baka, pero ngayon tractor na. Di ba dapat mas magmura kasi mas mabilis, mas madaling gawin. Ganun. Pero in reality, kabaligtaran yung nangyayari. Hindi dahil yung reason na inflation is dahil dun sa mga mismong bilihin. The point is, yung inflation is dahil sa pera. Kung makikita nyo naman dito sa image na ito, yung pera yung defective kasi mas kumukunti yung nabibili niya. Bakit ganun? Bakit defective yung pera? Bakit bumababa yung value ng pera? Yun yung tunay na definition ng inflation. Inflation, hindi siya yung pagtaas ng bilihin. Totoo yun yung reality, tumataas. Pero hindi yun yung explanation. Yung explanation kung bakit tumataas yung mga bilihin is dahil bumababa yung value ng pera. Ibig sabihin ng pagbaba ng value ng pera, mas kumukunti na bibili niya. Yung again, yung nominal value ng pera is yun pa rin. 10 years ago, 20 years ago, tulad nito. $20 pa rin siya 10 years ago. $20 pa rin siya 20 years ago. Pero yung mabibili niya, pakunti ng pakunti. Yun yung definition ng pagbaba ng value ng pera. So, bakit may inflation or yung pagbaba ng value ng pera? Ito yung key. Ito yung key lesson. Bumababa yung value ng pera kasi nag-print ng mas maraming pera. Sino yung nagpiprint? Government. Government prints more money is equal to inflation. Ito yung example. Sa Venezuela. Hindi Valenzuela. Venezuela na country. Dun sa country na yun, nag-hyperinflate sila dahil sa taas, hindi sa pagtaas ng inflation, dahil sa pagprint ng maraming pera. Kaya dun sa lugar na yun, tulad ng picture na ito, yung halos worthless na yung paper money nila. Kaya ginagawa na lang bag, ganun. Mas valuable pa daw yung toilet paper kesa sa mismong currency nila or paper money. Ito, another favorite example, yung sa Zimbabwe naman, meron silang note na or pera na yung value niya is $100 trillion. Super laki. Pero in reality, nominally super laki. Pero in reality, wala siyang value. I suggest watching tong video na to. It's a good primer or explanation about inflation and also what's the solution. Bitcoin, like I said.
And lipat tayo dito. I just want to clarify something. Ayan, di ba? Na-establish na natin dahil sa government prints more money. Yun yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng inflation. Yung another question to ask is why the government prints more money. Hindi ko na i-discuss sa video na ito yung kung bakit sila nagpiprint ng pera. Kasi malaking topic din yun. Ililink ko na lang yung mga sinulat kong articles about doon. And key din yun sa understanding ng Bitcoin. And about din yun sa history ng money, etc. etc. Pero let's establish first that yun yung kailangan mong alamin lang ngayon is inflation. May inflation dahil yung government is nagpiprint ng more money. And I just want to clarify na hindi siya as simple as the government na literally magpiprint ng money. Hindi ganun. In actual, yung nangyayari is nag-i-issue sila ng more debt. More debt na dahil nag-issue sila ng more debt, yun yung nagiging reason kung bakit dumadami yung supply ng pera. Pag dumami yung supply ng pera, more money chases the same good, demand exceeds supply, and yun yung inflation. So it's a bit complicated, but it's not really. Hindi mo naman kailangan maintindihan how in actuality paano na-increase yung supply ng money. Basta it's true that, kaya kung makikita mo palagi sa balita, palaki ng utang ng Pilipinas, wala nang way para masolve yun. Yun yung reality. Hindi possible na magtipid, hindi possible na increase yung taxes. Walang way na mabalance yung deficit ng government. So summary, governments will issue more debt. Yung pag-issue ng debt na yun, similar yun sa money printing. Hindi siya literal na printing of money, pero yung effect nun is more and more inflation. So just to summarize, government prints more money, inflation rises. Ano ibig sabihin sa'yo nun? Ayun. Yung pera mo, bumababa yung value. Yung pera natin, bumababa yung value. Yung sahod natin, bumababa yung value. Ano ibig sabihin nun? Mas mahirapan tayo makasurvive kasi nagmamahal lahat ng bilihin, mamahal ang rent, mamahal ang bahay. Hindi na natin kaya bumili ng bahay ngayon unless mangutang. Lahat kailangan utangin para lang mabili. Karaniwan. Mas mahirap magpakasal, mas mahirap magkapamilya kasi pataas yung expense sa lahat. Dahil nga sa inflation, dahil may government money printing. So ano yung solution? Kailangan mo ng solution against them. Ayan, the solution, buy Bitcoin. Bakit Bitcoin yung solution? Bakit? Ayan, again, it's the same dun sa reason kung bakit lahat bumibili kasi gustong yumaman, di ba? And it's the same na reason din. Kung bibili ka ng Bitcoin, syempre dadami yung pera mo, tataas yung pera mo. Yun yung paniniwala. That's my opinion. I'm not saying that's what's gonna happen. But me, yun yung reason ko kung bakit naniniwala ako na tataas yung value ng Bitcoin. Kasi nga yun, inevitable itong problema na to. There's no way na masusolusyonan to. There's no way na ma-fix ito. It's not about hindi rin to about sa politics, hindi din to about sa kung sino nakaupo. Kahit sino mapupo doon, walang makasolve ng problem na yun. Bakit? Kasi it's like fixing a broken glass. It's not, pag naintindihan mo how the system works, how the money printing works, walang way na ma-solve yung system within the system. That's not how it works. Pero good news, merong Bitcoin para sa atin. Kasi pag nag-invest tayo, nag-save tayo sa Bitcoin, puprotektahan natin yung wealth natin. Yung salary natin, continue madidevalue. Patuloy na mawawala yung value, bababa yung value dahil sa inflation, dahil sa government money printing. Ano solution? Save your wealth, save your money in Bitcoin. Hindi ko rin kiniklaim na yung Bitcoin pataas. Again, it doesn't work that way. Tulad ng sinabi ko, may volatility, maraming uncertainty. Pero kung naiintindihan mo itong sinasabi ko, yun yung reason kung bakit patuloy kang mag-i-invest sa Bitcoin. Kasi alam mo na yung Bitcoin is designed that way. It's designed to be a hedge against inflation. Again, there's many resources na
para explain na mabuti kung ano yung sinasabi ko. This is just a, kumbaga, sana this will pique your curiosity about, ayun, kung gaano ka-importante yung Bitcoin, kung gaano ka matutulungan ng Bitcoin. And ililink ko yung mga suggested resources ko about Bitcoin. And that's it. I hope na may natutunan kayo. Thank you.